Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon. May bisita po tayo. Magandang umaga po, ma'am. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang tinapay ng buhay, mga ginigiliw. Ano nga ba ang tinapay ng buhay na binabanggit ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw? Alam nyo, ang tinapay ng buhay na ito yung tinapay na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo sa mahigit 20,000 tao na sumusunod sa Kanya, mga ginigiliw. Subalit ibang tinapay ang kanilang hinahanap. Marami ang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Mahigit 20,000 sa araw na yon, mga ginigiliw. Much of the time na sumusunod sa Kanya, mga ginigiliw, ay mga kalalakihan na. Ang bilang po nila ay 5,000. Wala pa yung mga kababaihan, yung mga kamag-anak po nila. At naniniwala po ako na meron din mga anak na pumunta sa lugar na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakain ng mahigit 20,000 tao, mga ginigiliw. Napakarami pang sumusunod. Alam nyo kung bakit sila sumusunod? Hindi sila sumusunod hindi dahil sumasampalataya sila sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sumusunod sila dahil sa literal na pagkain. Dahil sa himala. Yung himala lang ang sinusundan nila, mga ginigiliw, pero hindi nila sinusundan yung gumagawa ng himala, mga ginigiliw. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang mga tao, mga ginigiliw. Ganun pa rin. Maraming mga pumapasok sa simbahan, maraming mga Kristiyano, mga ginigiliw, ang pumapasok sa simbahan, hindi dahil gusto nilang sumunod, sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, kundi gusto nila yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo, gusto nila ng literal na pagkain. Katulad ng pagpapakain ng ating Panginoong Jesucristo sa mahigit 20,000 na tao, mga ginigiliw. No? So ang nangyari po, kung babasahin po natin ito sa John 6, no? Ang sabi niya po dito sa John 6:25, ito po yung panahon na tagpo na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay lumipat siya, no? Pumunta siya sa ibang lawa. Sa iba yung lawa at siya ay tinanong nila. Sinundan pa rin siya ng mga tao. Sumusunod siya. Sinundan siya ng napakaraming tao, mga ginigiliw. Kaya sabi nila, Guro, kailan pa kayo dito? Tanong ng mga tao, napakaraming tao na sumusunod sa Kanya. At ito ang kasagutan ng ating Panginoong Jesucristo. Totoo nga ang sinasabi kong ito. Sabi niya, totoo yung sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa himalang nakita ninyo. Hindi dahil sa himala. Yung himala na ginawa niya, na ibig sabihin, nasa Kanya ang pagka-Diyos ng Diyos. Dahil walang makakagawa ng mga himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, kundi yung isang tao lamang na nasa Kanya ang pagka-Diyos ng Diyos, mga ginigiliw. Sa history ng buong mundo, wala pang nakagawa ng mga himala na yon. Kaya, yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, sumusunod kayo dahil sa himala, pero hindi nyo nakikita yung gumagawa ng himala. Sabi niya po. Kaya, hindi dahil, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog.
Yun ang hinahanap ng tao, mga ginigiliw. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang sistema, kaisipan ng mga tao ngayon, mga ginigiliw. Kaya kung nakikita nyo sa mga mega churches, mga ginigiliw, alam nyo, ang tinitignan ng mga tao kasi yung pangako, yung ibinabalita ng mga nagtuturo sa mga simbahan na yon. Ang tinuturo nila na kapag pumasok ka daw sa kanilang reliyon, sa kanilang simbahan, pagpapalain ka ng Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Totoo po yan. Pero hindi po yun ang pinaka-main purpose ng Lord, mga ginigiliw. Opo, ang sinasabi dito ng Panginoon, huwag ang tinapay, pansamantalang tinapay ang pagsikapan yung kamtan. Huwag, hindi yung nasisirang tinapay ang pagsikapan yung kamtan, yung literal na tinapay. Opo, kundi ang pagsikapan yung kamtan ay yung tinapay na nagbibigay buhay. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ano nga ba yung tinapay na nagbibigay buhay, mga ginigiliw? Kaya alam nyo, ako ang tinapay ng buhay. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sinabi niya po, no? Sinabi niya na ang tinapay ng buhay ay ang kanyang sarili. Ibig sabihin, dumating na sa kanilang kalagitnaan ang kanilang tagapagligtas, mga ginigiliw. Kaya nga alam nyo, marami ang pumapasok sa simbahan, no? Alam nyo, ang gusto nila yung promise ng Panginoon, pero ayaw nilang pakinggan yung command niya. Ayaw nilang pakinggan yung command, yung instruction niya. Ganito ang nangyari sa mga taong ito na napakaraming sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung sinabi na niya, yung kanyang sarili na siya ang tinapay na nagbibigay buhay, spiritually, ang ibig sabihin dito ng Panginoon, ito ay pagko-correct, pagtutuwid. Correction na po ito. Tinutuwid na niya yung mga tao kasi sunod na sila ng sunod sa Kanya. Hindi dahil sumusunod na sila para sumampalataya sila sa Kanya, para maligtas ang kanilang kaluluwa, pero iba na ang kanilang intensyon. Sumusunod na sila dahil sa mga literal na pagkain. Ganon din ang tao, maraming pumapasok sa loob ng simbahan dahil ang alam nila na pagpasok nila sa loob ng simbahan, mareresolba ang kanilang pang-ekonomya na pangangailangan. Opo, yun ang alam nila, mga ginigiliw. Hindi dahil pumapasok sila, dahil hinahanap nila yung tinapay ng buhay na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang hinahanap nila, yung mga pangako lang ng Panginoon. Diba? Nagbibigay pang Panginoon. Totoo po yan. Totoo po yan. Opo. Kung hindi nagbibigay ng Panginoon, bakit pa niya pinakain yung 20,000 tao ng tinapay na sa pamamagitan lamang ng 3 tinapay at 5 isda? Hindi ko alam kung ganun ang bilang. Nakalimutan ko na. Opo. Sa pamamagitan lamang ng 3 tinapay at 2 isda, nakakain yung mahigit 20,000 na tao. So, ibig sabihin, kayang magpakain ng Panginoon, kaya niyang magbigay ng pagpapala. Kaya lang, yung intensyon ng puso ng isang tao, kung bakit siya pumapasok at sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit alam nyo, ang daming, hanggang ngayon, nagtatrabaho naman ako, pero bakit? Hindi gumaganda yung pamumuhay ko. Kristiyano naman ako, pumapasok naman ako sa simbahan. Sinasabi po nila, mga ginigiliw, sapagkat ang kadahilanan, mga ginigiliw, ang hinahanap nila na tinapay ay yung literal na tinapay. Yung kayang ibigay lang ng Panginoon. Hindi ang ating Panginoong Jesucristo ang kanilang hinahanap, mga ginigiliw. Hindi po siya ang kanilang hinahanap. Naghahanap sila katulad ng mga Hudyo nung unang panahon. Opo, katulad ng mga Hudyo. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang mga tao. Alam nyo, ang hinahanap nila yung ibang Jesus. Palagi kong sinasabi ito, other Jesus ang hinahanap nila. Ang hinahanap nila na Jesus, yung mayaman na Jesus.
Kasi yung dumating na Jesus, mahirap na Jesus. Opo. Pero nagpapakain siya ng libre. Nagpakain siya sa pamamagitan ng himala, mga ginigiliw. O mahirap siya pero nagpakain siya sa pamamagitan ng himala. Ang gusto kasi nilang Jesus na dumating mayaman. Opo, ganun pa rin yung tao ngayon. Gusto nila yung naghahanap sila ng Jesus na magre-resolba ng kanilang ekonomiya, ng kanilang kahirapan. Opo. Pero alam mo, pag nahanap mo yung katuwiran ng Panginoon, yung sinabi niya sa Matthew 6:33, if you seek the kingdom and righteousness of God, hindi mahaba ang kamay ng Panginoon para ibigay niya yung pangangailangan mo. Para hindi ka maghirap sa pagtatrabaho mo, mga ginigiliw. Po. Kaya niyang ibigay, pinakain niya ngayong 20,000 na tao eh. How much more kung yung intention ng puso mo ay pagsunod sa Kanya, mga ginigiliw. Na hindi lang tayo sumusunod dahil sa literal na pagkain, kundi sumusunod tayo sa spiritual na pagkain, yung tinapay na nagbibigay buhay, mga ginigiliw. Ano nga ba yung tinapay na nagbibigay buhay? Kung gusto mong masumpungan ang tinapay na nagbibigay buhay, masusumpungan po natin ngayon sa salita ng Panginoon. Ito ang tinapay ng buhay, mga ginigiliw. Opo, kapag kumakain ka ng tinapay ng buhay, no? Kaya sinabi ng Panginoon, hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, mga ginigiliw. Sapagkat ito ang buhay. Ito ang buhay. Ito ang tinapay ng buhay. Alam mo, pag kinain mo ito, binasa mo ito, sinunod mo ito, magiging matagumpay ang iyong pamumuhay. Opo. Walang silbi. It is impossible to please God without faith. It is impossible to please God. Hindi po natin ma-please ang Panginoon kung wala po tayong pananampalataya sa Kanya, mga ginigiliw. At walang silbi ang pananampalataya na walang gawa. Kung hindi po natin binibigyan ng buhay ang salita ng Panginoon, hindi po natin mararanasan yung mga pangako ng Panginoon. Hindi po natin mararanasan, mga ginigiliw. Kasi yon ang naging pangako ng ating Diyos kay Abraham at kay Isaac. Pagpapalain kita, sabi ng Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos kay Isaac, mga ginigiliw, dahil sinunod ang iyong amang si Abraham, sinunod niya ang aking kalooban. Sinunod niya ang aking kalooban. Mga ginigiliw, ano ba yung kalooban ng Diyos? Na tayo ay sasampalataya sa Kanyang nag-iisang anak at mamumuhay tayo ng katulad niya. Opo, yun ang kalooban ng Diyos, mga ginigiliw. Paano natin mararanasan yung pagpapala na pinangako ng ating Panginoon, mga ginigiliw? Nahihirapan tayo, nagtratrabaho tayo, nagpapakapagod tayo sa pagtratrabaho. Walang contentment sa buhay natin kasi maling tinapay ang hinahanap natin sa simbahan. Ang hinahanap natin na tinapay, yung literal na ipinakain ng Panginoong Jesucristo. Opo, yung literal. Wag po yun. Ang pagsikapan yung kamtan, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagsikapan yung kamtan ay yung tinapay na nagbibigay buhay, na kayang ibigay ng anak ng tao. Sabi niya po, na kayang ibigay ng anak ng tao. Dahil wala silang relasyon at ugnayan sa Panginoon, ito ay pagtutuwid, correction, rebuke po ito. Correction po ito. Sa atin ngayon, ito po ay correction. Katulad ng mga Hudyo na ito na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, na misinterpret nila yung salita na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo, hindi na siya mamamatay, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan.
Alam nyo ang interpretasyon ng mga taong ito? Paano natin kakainin yung kanyang laman at iinumin ang kanyang dugo? Mabigat na pananalita ito. Correction na po ito. Kino-correct na sila ng Panginoon. Dahil sunod sila ng sunod. Kasi alam ng Panginoon yung intention nila at motibo nila eh. Paano natin kakainin yung balalo niya? Lulutuin ba natin? Na-misinterpret nila. Ang ibig sabihin ng Panginoon, dumating na sa kanilang kalagitnaan ang kanilang tagapagligtas na magre-resolba. Hindi lamang sa kahirapan, kundi magre-resolba ng kanilang spiritual na kamatayan. Magre-resolba para sa kanilang kaligtasan ng kanilang buhay at kaluluwa. Mga ginigiliw. Oh. Kaya nung hindi nila kayang tanggapin yung mga salita na ito ng Panginoon, alam mo yung mahigit 20,000 na tagasunod, ang naiwan na lang, 12 alagad. 12 alagad lang ang naiwan. Kasi, meron silang relasyon at ugnayan sa ating Panginoon, mga ginigiliw. Diba? Kaya masabi ko, hindi ka pa, alam mo ang isang tao na may pagbabago sa kanyang buhay. Ang isang nagsasabi na Kristiyano, hindi ka pa tunay at tapat na Kristiyano kung ikaw, sabihin natin na dati ikaw ay adik, dati ikaw ay mabisyo, marami kang bisyo, sugal, marami kang bisyo. Hindi ka pa tunay na Kristiyano. Siguro huminto ka lang sa mga bisyo na yan. Baka mahuli ka ng pulis at baka patayin ka pa. Or gusto mo lang tumigil sa mga bisyo na yan dahil meron ka ng nararamdaman na sakit. Hindi po. Ang isang tunay at may pagbabago na buhay ng isang Kristiyano, hindi ka lang nabuhay, hindi ka lang nabago sa physical, kundi nabago ka rin sa spiritual. Nagbubunga yung salita sa buhay mo. Nagbubunga po. Diba? Po, nagbubunga sa pamumuhay mo. Alam mo, makikita nila yung liwanag sa iyong buhay. Po. Susunod yung mga tao sa'yo. Mga ginigiliw. Kaya nga nung pumunta kami sa Kalinga, nung tinawag po kami dahil pinag-pray po namin yung hipag ko na may sakit. Pagdating namin doon, hindi yung pabiro yung sinasabi namin sa mga tao. Ay, andyan na si pastor. Akala ko, hinihintay lang nila kami, para magsimula na yung pagkain. Hindi. Hinihintay nila dahil gutom sila sa salita. Gutom sila sa tinapay na nagbibigay buhay, mga ginigiliw. Nagugutom sila sa tinapay na nagbibigay buhay. Mga ginigiliw. Kaya dapat dalawa yan, nabago ka sa physical at nabago ka sa spiritual. Walang silbi kahit memorize natin lahat ang salita ng Panginoon. Kung walang pagbabago sa buhay natin, hindi ka pa rin nabago. Dahil ang tunay na naglilingkod at sumusunod sa ating Panginoon, much of His time, makikita mo sa kanyang pamumuhay, nag-iilaw yan, paglabas niya. Opo, paglabas niya, mga ginigiliw. Nakikita mo yung ebidensya ng pagbabago ng kanyang buhay. Opo. Nakikita mo. Opo. Kaya sinabi dito ng Panginoon, di ba? Sabi niya dito, sinabi na niya, lantaran ng sinabi ng ating Panginoon kasi hindi nila maintindihan. Hindi nila maintindihan yung sinabi niya na ang sino mang kakain ng aking pinakain niya sila. Alam mo, if you are a teacher, no? Medyo kinuha niya sa medyo matalinhaga.
Ngayon, go straight na siya. Spoon feeding na yung pagsalita niya sa mga tao. Spoon feeding. Alam nyo, when I was a teacher, alam nyo, just to give you some tidbits of information kung paano maging teacher. Nagtura ko noon sa Ballesteros National High School for almost 1 year. Alam mo sa section 1 and 3, 1, 2, 3, 4, nakakaintindi pa yon. Nag-a-advance reading, lalong-lalo na sa section 1, ang tatalino ng bata. Yung itinuturo mo, alam na nila ang sagot. Sa section 1, ang gagaling talaga nila. Pero pupunta ka sa last section, nagturo ka, inulit mo, nakalimutan na nila. Grabe. Kahit ano na nga pala yun? Repeat. Wala na. Parang nawawala yung isip nila. Wala na. Kasasabi mo lang yung tinuro mo na, yun ang ibig sabihin ng spoon feeding. Sinabi mo na ganito, ano nga pala yun? Ano yung sa'yo ko? Hindi na nila alam. Grabe naman yun. Oo. Sa last section, ganun po. Oo. Kaya ito, ang ginawa rin ng Panginoon para lantaran na niyang sinabi. Yung sinabi niya na, ang sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay. Nirapraise niya, sumampalataya kayo sa akin. Believe me, maniwala kayo sa akin na ako ang anak ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila, na ako na ang bumaba na sugo ng Ama. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Pero ayaw nilang kilalanin. Ayaw nilang tanggapin. Ganon din ang mga tao ngayon, mga ginigiliw. Tatandaan nyo, pumapasok lang sila dahil gusto lang nila yung literal na pagkain. Literal yung pangako lang ng Panginoon ang gusto nila. Ayaw nila yung command niya. Paano matatanggap yung pangako kung hindi mo naman sinunod yung command niya? Opo. Pagpapalain kita, sabi ng Panginoon kay Isaac, dahil sinunod ng iyong ama ang aking kalooban. Diba? Opo. Alam nyo, may kaibigan ako na pastor, mga ginikiliw. Alam nyo daw kung bakit sila nagpastor. Nagpastor daw sila dahil pagpapastor ka daw, yayaman ka daw. Totoo po yan. Kaya kang payamanin ng Panginoon. Ang problema, mali yung pagkaintindi nila ng pagsunod sa ating Panginoon. Mali po yung pagkaintindi nila, mga ginikiliw. Na magpapastor ako para yayaman ako, hindi po. Dapat, susunod ka. Hanapin mo yung katuwiran ng Diyos. The righteousness of God. Righteousness niya. Iba ang hinanap nila. Ang hinanap nila, the literal food. Hindi yung kayamanan ang hinanap niya. Hindi hanapin mo muna yung righteousness ni Lord para ibigay niya yung pangangailangan mo. Kaya maraming naghihirap na Kristiyano. Maraming naghihirap, nagkakandara pa sa pagtatrabaho. Kasi ibang tinapay ang hinahanap nila. Hindi yung tinapay na nagbibigay buhay, kundi ang hinahanap nila na tinapay, yung literal na tinapay na kayang ibigay ng ating Panginoong Jesucristo, yung literal na tinapay na ipinakain niya, mga kinikiliw. Kaya, hindi nila kayang lunukin yung salita. Hindi nila kayang tanggapin. Di ba? Ang nangyari, nagsialisan silang lahat. Nagsialisan po silang lahat. Imagine yung 20,000 na mahigit na tao. Ang naiwan, 12 lamang, mga ginigiliw. Kasi meron silang relasyon sa Panginoon. Meron silang ugnayan. Diba? Kaya sabi niya dito, no? Ang sabi ng Panginoon dito, ang sabi niya po dito sa John 6:60. Narinig ito ng kanyang malagad at marami sa kanilang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang nakakatanggap nito? Kinuha na nila sa literal yung salita.
Kahit walang nagsabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga lagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ko, gaano pa kaya kung makikita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ito ang 63, ang pinakamatindi, mga ginigiliw. Alam nyo yung John 6:63, hindi mo ba alam na binabasa mo ang salita ng Panginoon? Ang binabasa mo mga ginigiliw, nakikipag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Nakikipag-usap ka sa Espiritu ng Diyos. Because the Word is God, kung nasa John 1:1, di ba? Because in the beginning there was a Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dahil ang salita ay Diyos, sabi niya, mga ginigiliw. The word I have is spoken to you is a spirit. Yung mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu, sabi niya. Itong sinabi niya sa John 6:63, di ba? Basahin natin. Ang espiritu ang nagbibigay buhay, sabi niya po. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, the words I have spoken to you, ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. The word I have spoken to you is a spirit. Anointing. Paano tayo magkakaroon ng anointing sa pagkanta, sa pagpupuri sa Panginoon kung wala tayo sa salita? Paano natin sasabihin na mayroon tayong ugnayan at relasyon sa ating Panginoon kung hindi naman tayo umuupo at nakikipag-usap sa Espiritu ng Panginoon na ang kanyang salita? Salita ko ba ito? This is the word of God. Salita po ito ng Panginoon. At ito ang nagbibigay buhay, sabi niya. Yung salita daw ang nagbibigay buhay. Di ba? Na-explain ko na po sa inyo. Yung the Ark of Covenant. Na-explain ko na po, di ba? Gusto niyo pong ulitin ko? The Ark of Covenant. Yung Ark of Covenant nung unang panahon, ang kapangyarihan ng Diyos andun sa loob ng Ark of Covenant na ang laman ay yung tungkod ni Aaron, yung 2 tapyas na bato, at yung mana. Yung mana, yun ang kinain ng mga Israelita nung andun sila sa ilang, mga ginigiliw. Yun yung tinapay na pagkain ng mga anghel. Andun yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi kung sino-sinong pwedeng makahawak sa Ark of Covenant na yun. Dahil kapag nahawakan mo yun, accidentally, mamamatay ka. Ang pwede lamang lumapit, pumasok, na kung saan nakalagak, humawak sa Ark of Covenant na yun, ay walang iba kundi yung mga pari nung unang panahon. Yung mga pari. Itong si David, gumawa siya ng sarili niyang desisyon. Ginamit niya yung mga tao, yung mga tauhan niya. Kunin natin yung Ark of Covenant, dalhin natin dito sa tolda. Anong nangyari nung natumba yung Ark of Covenant? Yung humawak, kasi iyak lili na kumata, di na kahit matinag, di ba? Namatay. Gumawa na nga ng mabuti, namatay pa. Ganun ka-holy yung Ark of Covenant na yun na pinaglagyan ng tungkod. Yun ang kapangyarihan ng Diyos noong unang panahon. Pero, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, 2,000 taon na pong nakakalipas, the Ark of Covenant na yon, mga ginikiliw, yung Ark of Covenant na yon, napawalang bisa na. Wala nang kapangyarihan yon. Dahil ang kapangyarihan na yon, nasa ating Panginoong Jesucristo na. Wala nang himala doon. Kahit agidda ka pa dyan, kahit matulog ka pa sa kanya, wala na. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, nasa ating Panginoong Jesucristo na.
Kaya, nung nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay namatay. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Ano ang nangyari? Ano ang iniwan niya na Ark of Covenant? This is the Ark of Covenant of the Lord. Ito ang Ark of Covenant of the Lord. Alam nyo, dahil sa grasya ng Panginoon, kung sinumpa mo yung Bible, mabuti pa binubuhay pa ng tao, binubuhay pa ng Diyos yung tao na sumumpa sa Bible eh. Pero, kung wala pa sana yung grace ng Diyos ngayon, baka magsasabi ka against the Bible, susunog ka na, mamamatay ka na kaagad. But because of grace of God, nagbibigay pa rin siya ng pagkakataon upang tayo ay magbago. Mga ginigiliw. Kaya, malawak kasi yung grace ng Panginoon eh. Pero, wag nating do not abuse the grace to commit sin. Wag nating abusuhin yung grasya ng binigay ng Panginoon upang magkasala tayo. Wag nating abusuhin yan. Oo. Wag nating abusuhin para gumawa tayo ng kasalanan. Mga ginigiliw. Diba? Kaya, ito ang Ark of Covenant, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Mga ginigiliw. Ito ang kanyang kapangyarihan ngayon para maintindihan nyo na napakahalaga ang salita sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin. Kasi, Espiritu ito. Narinig nyo, sinabi ko ba? John 6:63. This is the Spirit of God. Mga ginigiliw. Kaya, alam nyo ito, naiwan ko to sa Ballesteros. Nung nag-share ako dun sa isang patay, akala ko, kinarga ng mga anak ko nasa loob ng bag ko. Pag uwi ko, naiwan yung Bible ko dun. Bumalik. Mag-10 years na po ito, pero bumili pa rin ako ng bago. Pero hindi ko matapon. Pangatlong cover na po ito. Pangatlo na. Nung pinakover ko nung una 2, medyo mahal, 300 ang singil nila. Pwede ko naman palang coveran. O ako nang nag-cover, pwede naman pala. Diba? Napakalaga po ang salita. Kahit saan po kami pumunta ng asawa ko, alam nyo sa bag niya, sa sakyan ko, meron pa ring Bible. Pag nakaupo ko, binabasa ko. Because my word is a spirit, sabi ng Panginoon. Diba? So, dito ako magtatapos. No? Sabi niya sa 66, mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod. Naging alagad na ito ng Panginoon. Naging alagad na sila. At hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12. Tinanong niya, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sabi niya. So naging alagad na ng Panginoon ang mga 20,000. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Diba? Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Kayo ang banal na mula sa Diyos, sabi niya, mga ginigiliw. So kaya, ang sinumang nagnanais na masumpungan at mahanap
ang tunay na tinapay na nagbibigay buhay. Masusumpungan po natin ito sa salita ng Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone.